Ka ba sa lagi nagsasalita din ng salitang sana all? Alam niyo po ba mga bossing ko na malas po yun. Yan po mga bossing ko ay sumisimbolo na salita na ikaw ay naiinggit sa inyong kapwa. Halimbawa, meron kang kakilala na nakabili ng bagong sasakyan. Ngayon, sasabihin mo, sana all, ay di naiinggit ka kasi gusto mo, ganun din ang mangyari sa iyo. Halimbawa, nakakita ka ng sobrang sweet at ikaw po ay lagi sawi sa usapin ng buhay pag-ibig, sasabihin mo, sana all. Ayan, ngayon pa mga bossing, ano't ano man ang laging salitain mo ng sana all, baguhin niyo po yan. Dahil yan po mga bossing ko ay sumisimbolo ng evil's eye. Ikaw po dapat ang gamitan ng evil's eye dahil maaaring ikaw ay may dalang inggit sa inyong katawan. Malas po yan. Ngayon po mga bossing ko, mas mainam na kapag po kayo nakakakita ng higit po sa inyo or parang ikaw po ay parang gusto mo na maging ganun din, huwag ka na magsasabi ng sana all. Sabihin nyo na lamang, masaya ako dahil nagkakaroon siya ng ganyan. At balang araw, magiging ganyan din ako dahil ako naman ay masipag at matyaga. Or kaya, nakakatuwa naman ang nangyayari sa kanila. Ganun na lamang, maging masaya ka sa inyong kapwa at huwag kang magbabanggit ng salita na sana all. Dahil ikaw ay nakaka-attract ng evil's eye. Yan po mga bossing ko, yung mga ganyan salitain, yan po ay negative. Yan po mga bossing ko, ang ibig sabihin niyan, naiinggit ka sa inyong kapwa, kaya ka nagsasalta ng sana all. Maging masaya na lamang kung ano po nakakamit ng inyo pong kapwa. At huwag mo na rin hangarin na ganun man. Kung hangarin mo man, dagdagan mo lalo ang sipag at tiyaga at isipin mo, i-mindset mo na balang araw magiging ganun ka din dahil ikaw naman ay masipag at matyaga. Or kaya, balang araw, darating din ang inyong forever. Huwag mo lang itong hahanapin at kusa naman po yang dumarating. Yung mga saltang yan, malas po yan. Kaya kalimutan nyo na po yan. Matuwa na lang po tayo kapag po may higit na sa atin na nakikita po natin. Ngayon, ano pa ang mga masamang salitain? Kagaya ng halimbawa, nakakita ka ng higit sa iyo. Halimbawa, marami siyang pera, marami siyang napupundar. Imbis na sana all ang sabihin po ninyo, or kaya ito pa ang pangit na salita, ay mamalasin din po yan. Mamalasin din yan. Huwag mo yan bibilana at baka nga swertihin. Huwag kang maniwala dyan. Yung mga ganun, mga lagi kang kontra. Yan po mga bossing ko, sumisimbolo rin ng evil's eye. Yan po mga bossing ko, hayaan nyo lang sila kung anong gustong gawin. At kung ano man po yung nakikita ninyo, huwag po kayo mananalangin ng masama sa inyong kapwa. Dahil yan po ay sumisimbolo ng evil's eye. May mga negative sa iyo na maaring sumasapi, na maaring yan ang nagiging dahilan kung bakit imbis na ikaw'y swertehin, lalo kami na malas. Yung mga ganyan salita. May nakapagsabi na nga rin po sa akin ng ganyan. Sabi niya, ay hindi kita bibilan, yumaman ka pa. Kamusta po siya ngayon? Yung mga ganun salitain. Ganun din po mga bossing ko na naisip niya na baka swertin yung taong to. Para kang tanga, huwag kang maniwala dyan. Pero kamusta naman po siya? Yung mga ganun. Ngayon pa mga bossing, yung mga ganyan salitain. Kung halimbawa yung tao ay naniniwala, ay di sabihin nyo, siya good luck sa iyo. At panalangin ko ikaw'y swertihin. Huwag nyo na lang pong anuhin. Lalo na kasi parang inggit din ang namumutawi sa inyo kapag po gano'n ang inyo pong sinabi. Isa po yan sa mga sumisimbolo ng malas. Kaya ako ikinaniwala sa mga ganyang mga pamamaraan. Siya mga boss, yan ang mga pangit na salitain. Yung mga nagsasabi ng mga ganyang salita. Kaya kalimutan na po natin yan. Dahil yan po ay nag-a-attract ng mga evil's eye.